Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Similuan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group
would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online analista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmaliw kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low.
haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit. Niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmaliw kung dati kung araw ng di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan. Now, we are talakayin the biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hoy, hoy, hoy! Good evening, Luz Biminda. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi.
Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-19 na po ng buwan ng Pebrero, taong 2024. At syempre sa inyo na ang programang Tropa. At ang oras natin sa udyat, alas 7:27 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre mga kaibigan, at sa inyo na ang programang Talakayin, Revisahin, Opinyon Palawakin, Aksyonan, Tropa. At syempre ako pa rin yung magiging kasama, no other than Mr. Rosel, Kuya Rosel Lopez. Salamat Mr. DJ, Mr. J. Okay mga kaibigan, at ngayon po ay magandang araw, maganda ang ngiti ni Haring Araw. Walang ulambon, walang, pero hindi naman siya ganong kainit. Kaya naman yung init, hindi katulad yung mga talagang tatagos sa kalamnan mo. Okay mga kaibigan, mamaya, pero alamin pa natin sa DOST Pag-asa lagay ng ating panahon. Baka mamaya yan nagpapakunwari lang, tapos biglang bubuhos, di ba? Siyempre, kailangan naka-ready tayo. Para si Paring Bayan Jogrades ko yan. Laging handa, always ready. Ha? Kita mo naman, ha? Always ready with Maxman, ha? Gusto mo yung Maxman natin, pare. Okay, so mga kaibigan, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. At welcome sa programang Tropa, syempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At bukod dyan mga kaibigan sa DOST Pag-asa, may alamin natin yung ginawang kapihan sa Senado na kung saan ay naging panauhin, no? Sa kapihan sa Senado, ito si Senator Risa Hontiveros. At doon tinalakay, parang di ako nagkakamali tungkol doon sa 100 pesos wage increase, no? Sa mga laborer, sa mga nagtatrabaho ng mga 100 pesos. Ano ba ang komento nyo ron? Okay na ba yun? Sapat na ba yun? O kulang? Sigurado, yung mga grupo ng mga labor union group, siyempre hindi pa sapat yan, sasabihin nila. Kailangan mga 200 man lang daw o 250 ang idagdag dahil sa mahal ng bilihin ngayon. Well, malalaman natin at alam po sarado na yan at pinagtibay na sa Senado yung 100 pesos na wage increase. Depende na sa kanila kung yan ipatutupad at yan ba'y tanggap na ng mga labor group. Ewan natin. Pero bago yan, magandang gabi muna sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga Damercats, sa ating mga netizen. Ayan, nakita ko yung ating nanonood pa si Joshua. Ayan ka lang So talaga Mr. J. At yan din si Paring Bayan Jogrades, yun nasa Region 1. Malamang ito, nasa ka ba pare? Nasa Zambales ka ba? Nasa La Union ka ba? Nasa Ilocos ka ba? O Baguio? At yan din kay Sister Merle Orejenes, yun, nasa Zambales. So dyan sa Press Option Meat Shop. Okay mga kaibigan, eksakto alas 7:30 po ng gabi, Philippine Standard Time. Abay, huwag na nating pagtagalin. Siyempre, alamin na natin sa DOST Pag-asa ang lagay ng ating panahon para malaman natin tayo ba dapat magbaon ng payong jacket o ano man na pananggas sa ating ulan. Malalaman natin. Nandito po mga kaibigan ang ulat panahon buhat sa DOST Pag-asa. Magandang umaga sa inyong lahat. Simulan na naman ang panibagong linggo at narito lang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, February 19, 2024. At sa ating latest satellite images, patuloy yung pag-iral ng easterlies o ito yung hangin nagmumula dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, partikular na sa may karagatang Pasipiko. Mapapansin ninyo, wala masyadong kaulapan dito sa ating kapuluan sa kasalukuyan, kaya generally fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms
lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Posible nga hanggang sa pagkatapos ng linggong ito ay easterlies ang mararanasan natin na panahon dito sa malaking bahagi ng ating bansa, pansamantala natin hindi mararamdaman itong hanging amihan. Pero posible pa rin bumalik yung amihan by weekend or by next week. Kadalasan natatapos yung panahon ng amihan natin sa buwan ng Marso, mga second o third week. Samantala, sa ating datos din ay wala tayong inaasahang bagyo na maaaring mabuo o papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, posible nga hanggang sa pagkatapos ng linggong ito. At narito ang ating nasahang panahon dito sa May Luzon. Makikita natin na malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, kadalasan nangyayari sa hapon hanggang sa gabi. Medyo mainit pa rin yung tanghali natin na mararanasan sa araw na ito sa malaking bahagi ng Luzon. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag na sa 22 to 31 degrees Celsius, sa Baguio 15 to 25 degrees Celsius, sa Tuguegarao 22 to 33 degrees Celsius, habang sa Kamaynilaan 24 to 33 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius naman sa Tagaytay, at sa Legazpi hanggang 30 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito sa Palawan, inasahan din natin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ang agwat ng temperatura sa Palawan nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Calayan Islands. Sa Puerto Princesa naman 25 to 32 degrees Celsius. Mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog din na mararanasan sa may bahagi naman ng Kabisayaan. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu hanggang 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban hanggang 31 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Mindanao ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, bandang hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga hanggang 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman hanggang 30 degrees Celsius, habang sa Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius. At sa ngayon nga, wala tayong umiiral na gale warning. Inaasahan natin yung banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng karagatan, partikular na sa mga baybayin ng ating kapuluan. Pero patuloy pa rin pag-iingat kapag meron tayong mga thunderstorms na maaaring biglang magpalakas ng alon ng ating karagatan. At narito ating inaasahan panahon sa mga susunod na araw. Hanggang araw ng Huwebes, asahan ng mga kababayan natin sa Kamaynilaan, Baguio at Legazpi na patuloy ang pag-iral ng easterlies, at ito magdadala ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Kamaynilaan the next 3 days ay mula 23 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio naman nasa 15 to 25 degrees Celsius, at sa Legazpi nasa 23 to 32 degrees Celsius. Halos ganito rin ang maranasang panahon sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Dito sa Metro Cebu, yung agwat ng temperatura natin ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo City, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban ay nasa 24 to 32 degrees Celsius. Mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog din na mararanasan sa bahagi naman ng Davao, gayon din sa Cagayan de Oro City at sa Zamboanga City. Yung agwat ng temperatura natin sa Davao ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City naman, nasa 23 to 32 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City, nasa 24 to 35 degrees Celsius. Ang araw natin ay sisikat mamayang alas 6:19 na umaga at lulubog, ganap na 6:01 naman ang gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Gaya ng binanggit ko, mga isolated rain showers and thunderstorms sa mararanasan natin sa araw na ito. Kaya panatiling tumutok sa ating iba't ibang mga social media platforms, X, Facebook, YouTube at sa ating website para sa mga thunderstorm advisories. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed week ahead sa ating lahat. Ayun, maraming salamat sa iyo, katropang Obet Badrina. Ayan, at naglatid niya sa oras na alas 7:40 po ng gabi, Philippine Standard Time. Oras sa buong kapuluan. Ayan, kita mo, pero ganun pa man, mga katropa, mga kuya, ate, bunso at friend of Eagles. Huwag tayo magpapakasiguro, kailangan magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan, jacket, payong, sweatshirt, basta yung pwedeng panangga sa ulan. At sa ating mga motorcycle riders,
Huwag kayong basta susugod kapag biglang bumusang ulan, nakahataw kayo ng takbo. Huwag niyo pong gagawin yun. Ay nako, pag ginawa niyo po yun, meron pong malapit sa disgrasya. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating programang Tropa. At syempre ako pa rin yung kasama, Rosel Lopez. Syempre dito lang sa ating Millennial Online TV News and Updates. At syempre sa ating technical side, si Mr. J. At bago tayo mga kaibigan, magpatuloy, teka muna, tayo may babatiin muna, no? May babatiin muna tayo na ito po ay nag-birthday, no? Nag-birthday po kamakailan, hindi, kahapon bale, no? Nag-birthday kahapon at teka lang titingnan natin dahil teka, anong pangalan nito? Ito'y apo po ng ating kaibigan na katropa, si Kuya Ronaldo Tuason. Yung pong nag-birthday ay yung kanyang apo, no? At happy 15th birthday kay Riona Riley, no? Riley Tuason. And congratulations for being honored on second grading of school year. Yun. May congratulations sa iyo, Riona. Riona Riley Tuason. Apo po ito ni Cap Ronald Tuason. At ganoon din nakakuha po ng isang honorable mention no second grading ng taong ito. Kaya congratulations at pagpatuloy mo, Riona, yung iyong galing sa pag-aaral at siyempre siguradong may mararating ka. At siyempre congratulations din sa iyong papa at sa iyong mama dahil ikaw ay napakatalinong bata. Again, happy birthday sa iyo, Riona Riley Tuason. Ayan. Alam nyo, pagka ang bata po talagang sinusubaybayan ng magulang, talagang hindi umalayong magkaroon ng award sa mga school o sa school na pinapasukan niya. Hindi katulad ng iba dyan, wala tayong magagawa dahil yung iba ewan natin, walay, no? Walang ika nga asenso. Yung iba kasi nga hindi tinuturuan ng mga magulang. Kaya kayo mga kaibigan, alas 7:42 na ng gabi Philippine Standard Time. At ngayon siyempre ito ngayon naman natin yung pong ginawang kapihan sa Senado na dyan po sa Senado kung saan ang naging bisita roon ito si Senator Risa Hontiveros. Pagkakalam ko ito may kaugnayan pa rin sa 100 pesos wage increase ng mga ating trabahante, ng mga trabahador, no, dito sa ating bansa. Malaman natin, sapat ba yun? Alam ko, yung mga labor group dyan, tutol at hindi kontento sa 100 pisong wage increase. So ngayon, kung ang minimum wage ngayon, nasa 600 plus, magiging 700 na. Alamin natin, so mga kaibigan, tutukan natin, pwede kayong magbigay na inyong opinion, kuro-kuro dyan sa ating chatbox at ipararating po natin sa kinaukulan. Narito po. Lakas ng loob para magsiwalat ng baho ni Quiboloy. Pero sa kabilang dako, dinumog po sila online ng mga alagad ni Quiboloy. Pinaratangan ng kung ano-ano para maliitin ang kanilang katotohanan. Their identities were even exposed, risking their safety. Mayroon po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na mag-witness. Sa katunayan, ang isa sa kanila, kinasing yung karinderya niya ng mga taong nakamotorsiklo. We also have it on good authority that former members of KUJC are being gathered and promised favors in exchange for not cooperating in our Senate investigation. Ang malala, may ibang mga miyembro ng Kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, di ba?
Iyan ba ang utos ni Quiboloy? Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? To anyone trying to spoil our investigation, this is a warning. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. At kay Apollo Quiboloy, dapat managot kayo. Hindi lamang dito sa pagtatangka mong paghadlang sa isang lehitimong investigasyon ng Senado, kundi lalo na sa sistematikong pang-aabuso na ginawa nyo laban sa kababaihan, sa kabataan, at sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan na taus-pusong naniwala sa inyo. Maraming salamat po at handa na po ako sa mga tanong. Ma'am, so na-confirm ba ng mga tao ni Quiboloy yung sinasabi nyo na nagtangkang manakot, magbanta at mag-alok ng favor dun sa mga witnesses? Bali, sinabi po sa amin ni na alias Amanda at alias Jerome yung ganyang mga pag-aatake online, yung ganyang pagkikasing sa isang witness, at yung pagtatangka naman ng iba na either umiwas sa pagtetestigo or magkunwaring testigo para lang siraan yung hearing. Sa mga iyan po ay meron din po kaming mga ebidensyang hawak. So meron na po ba mga witness na dahil dyan takot nang mag-testify, umaatras nang mag-testify sa susunod na hearing? Yan siguro yung outcome na gustong likain ni na Pastor Quiboloy. Pero ang mas mabuting nangyari, at ito, pag saludo ko ulit sa mga testigo, actually, Miss Sally, mga kasama, meron kaming bagong batch pa na mga magtetestigo pa rin sa susunod na pagdinig. Sa kabila ng lahat ng itong sinasapit ng mga naunang testigo dahil sinabi nila ang kanilang katotohanan, at sa kabila ng tuloy-tuloy pa rin na panghaharas, pagbabanta, o kaya pagtangkang linlangin ang komite. So ma'am, ngayon ba, mas nagiging mahigpit kayo sa pagbet ng mga witnesses, considering na may, sabi niyo gustong magkunwari para lang palabasin na walang kwenta yung investigation? Mula naman sa simula, at hindi lamang nitong investigasyon, pati sa mga naunang investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, ay binivet po talaga naming maingat at responsable ang lahat ng gustong magtestigo. Kaya't nagpapasalamat ako muli sa mga nauna ng nagtestigo sa unang pagdinig, yung ating tatlong kababayan, yung dalawa nandito sa Pilipinas, yung isa nasa Estados Unidos, at tatlong dayuhang testigo rin. Yung isa na in-person nagtestigong Amerikano at yung dalawang Ukrainian na gusto din sana nilang magtestigo in person, nga lang ginegera nga yung kanilang bansa ngayon, kaya mula sa Ukraine lamang online sila nakapag-testigo. So patuloy yung aming maingat at responsableng pagve-vet sa mga gustong magtestigo, kaya napag-alaman namin yung mga nagpapanggap lang pala. At dahil sa ganyang maayos na pag-vet din ay masaya po ako at magpapasalamat muli sa pangalawang batch ng mga testigo naming haharap sa susunod na hearing. Mami, yung Kamara, nag-issue na ng subpoena kay Pastor Quiboloy. Dito sa Senado, ano pa yung dahilan? But di ba talagang plano niyo nang isubpoena rin si Pastor Quiboloy? At do you think kapag sinubpoena siya, haharap na siya dahil may statement siya na hindi siya haharap dito sa Senate hearing, sa korte lang daw siya haharap? Well, yung pagsubpoena ng House kay Pastor Quiboloy, ayon din sa kanilang rules, at bagamat sa ibang paksang investigasyon, at dito sa Senado ay well within din kami, ang aming mga komite, na mag-exercise ng ganyang kapangyarihang magsubpoena, lalo na't kung ang isang inimbita ay hindi lang sa isa, kung hindi sa dalawang imbitasyon ng DEDMA, ng imbitasyon ng komite. So, gaya ng nabanggit ko ay mayroon talagang subpoena ang komite, at ni-request ko at nire-request yung usually ministerial lamang
napirma ng Senate President. Yung una nga, Miss Selly, mga kasama, mas maaga sana yung aming susunod na pagdinig. Pero dahil sa iba pang mga pangyayari, sa iba pang mga issue, sa wakas na schedule namin sa susunod na linggo. So, kumbaga, nagkaroon pa nga ng pagdaan ng ilan pang panahon. So, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napirmahan iyon, hindi ko maipaliwanag yun. So, mas maigi pong kay Senate President yun na lamang pong itanong. Pero wala naman po na nag-e-effort na pigilan na kayo sa pagpapatuloy dito sa investigation kay Pastor Quiboloy? Wala naman, no? Pero syempre, yung hindi pagharap ng isang pangunahing testigo ay isang pag-delay o kalaunan, pag-obstruct sa investigasyon. Lalo na kung sinabi pa nila na kahit may subpoena, hindi sila haharap, ay mag-ingat po sila dahil kasunod ng subpoena ay may iba pang kapangyarihan ang Senado para i-compel yung pag-appear at pagsagot sa tanong ng isang testigo. So, ma'am, on Monday, second hearing yan, di ba? Second hearing po yun. So, mga ilan po yung mga bagong testigo na haharap? Well, abangan nyo na lamang po kung ilan exactly, pero kung pagbabatayan natin yung unang pagdinig na hindi kukulang sa kalahating dosena ang humarap, ay posibleng ganoon din. Basta't dahil sa hindi lamang bilang kundi kalidad ng mga testimonya at affidavit ng mga lumalapit at navivet naming witnesses, buo ang kumpiyansa ko, ng opisina ko at ng aming komite na we are on the right track sa pagbibigay ng plataporma sa mga victim survivors, sabihin ang kanilang katotohanan at hari nawa kalaunan makakuha ng hustisya. Yung sinabi din po ni Pastor Quiboloy na sa korte lang sila haharap. Well, in fact, may at least isang pending kaso na sila ngayon dito sa Pilipinas dahil pending on appeal yung kaso na inihain laban sa kanila sa Davao, dinismiss pero inangat sa DOJ on appeal. At meron na ring investigasyon para sa human trafficking, no less, sa Estados Unidos. Nasa bisa nun, finreeze po ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga pag-aari ni Quiboloy doon sa bansang iyon. And in fact, nasa wanted list na po sila ng Federal Bureau of Investigation. So ma'am, kung mabibigo ang inyong committee na mapaharap si Pastor Quiboloy, mahirapan ba kayong bumuo ng committee report sa issue against him? Not at all. At hindi ako nag-aalala kung patuloy na magdi-delay o mag-o-obstruct si Quiboloy sa prosesong ito ng investigasyon in aid of legislation, in aid of justice, dahil kung tatanggihan nila yung pagkakataong humarap at sagutin ang mga tanong mula sa kanilang panig, makakabuo pa rin kami ng committee report na maging kapaki-pakinabang hindi lamang sa mga investigative authorities natin sa executive na karanasan po namin, Ms. Selly, mga kasama sa mga nakaraang investigasyon, habang umaandar pa ang investigasyon at hindi pa nga tapos, ay nag-conduct na rin po sila ng parallel investigation and in some cases, disciplinary action din. So at higit sa lahat, magiging kapaki-pakinabang hari nawa sa mga victim survivors ang committee report na iyon. Okay, Aaron. Yes. Bakit po kailangan mamarap si Pastor sa Senate investigation? For the Senate investigation, hindi po siya court of law. And when in fact, yun nga, nasabi nyo kanina, na meron mga ongoing na case, diba, si Pastor sa local court. And also, yung sa US, sabihin na natin na, yes, ongoing yung kaso, pero wala pang schedule na nangyayari kasi wala po silang sapat evidence. Yun din yung halaga nitong investigasyong ito, na tulad nga sa karanasan namin ng pag-inquire sa ibang mga resolusyon,
sa pamamagitan ng mga pagdinig ay nakapag-surface ng mga dagdag na testimonya, dagdag na mga ebidensya na nagamit, hindi lang ng executive branch, pati ng mga korte sa kanilang pagdinig ng mga kasong iyon. Hindi rin po lahat ng mga humarap at haharap pang testigo dito sa Senado ay nakapaghain din ng kaso sa korte, at gayon din kung under investigation na sa Amerika si Quiboloy para sa human trafficking, bukod po sa ating expanded Anti-Trafficking in Persons Act, lumalabas sa unang hearing pa lang na very probable may iba pang mga batas ang ating republika na masasabing affected or affect this case. Tulad ng anti-rape law, yung special protection for children law, yung mga batas natin laban sa pang-aabuso sa mga bata at iba pa. Also, sa mga witnesses, did you look into their background? Bakit po sila, like for the case of yung naunang dalawang nagbigay ng nangyayari? Yes po, sa testimonya o affidavit ng iilan sa kanila, ikunento nila yung buong kwento actually mula sa simula at katapusan. Paano at bakit sila naging kasapi or ang kanilang buong pamilya naging mga kasapi ng kingdom, kung anong naranasan nila sa loob, yung mabuti sa simula na nauwi sa maraming masasama sa huli, at na para sa ilan sa kanila, yun ang naging dahilan ng pagtitiwalag nila. And nakwento din nila with all candor, in a way, yung back and forth ng life story nila kaugnay ng kingdom at ni Quiboloy. Yung at least isa, kababayan natin na nasa ibang bansa na bumalik pa nga siya at a certain point, itinanong sa kanya bakit nga binyagan nyo pa yung susunod yung anak doon sa kingdom. At kwento nila kung paano nila talaga sinubukan bigyan ng pagkakataon dahil sa kanilang pananampalataya o personal din na pananalig kay Quiboloy. Ngunit sa huli, sa mga sumunod pa na mga heartache o heartbreak doon ay talagang tumiwalag na. At ngayon nga ay tumutulong sa iba pang mga victim survivor na gustong magsalita na sabihin ang kanilang katotohanan. Pero natanong niyo po ba if they fully know of what it takes to be isang alagad ng simbahan or tao ng simbahan? In fact, naging bahagi ng kwentong buhay nila iyon, at least sa kanilang testimonya at affidavit, kung ano yung mga pinaniwalaan nila nung simula, tungkol hindi lang sa kingdom pero tungkol kay Quiboloy. At siguro kaya din katumbas niyan yung hindi lang frustration, pero heartbreak, horror, pagtutol dahil kabaliktad sa mga itinuro sa kanilang mga paniniwala ay napakasaklap ng natanggap nilang pagtrato sa kamay mismo ni Quiboloy. Kasi sa simbahan, pag pumapasok ka, there is something called baptism of fire. You have this vow of celibacy. Pag pumasok ka doon, there are certain rules na kailangan ganito, ganyan. Naintindihan ba nila? I presume na intindihan nila dahil sila po ay ginawang at tinanggap bilang ganap na miyembro. Bakit sila? Natanggal na. I don't think any of them ay tinanggal bago sila tumiwalag. Dahil sila nga po ay sa kanilang mga testimonya at affidavit, nagkwento ng mga kasuklam-suklam na naranasan nila na naging dahilan ng kanilang disenchantment kay Quiboloy at o sa kingdom mismo. Considering the number of members na naniniwala kay Pastor at yung numbers ng witnesses po ninyo, hindi po ba kayo parang nag-aalinlangan na parang may problema po doon sa mga sinasabi ng mga witnesses? Bahagi yun ng maayos na pag-vet namin, both sa victim survivors mismo at sa kanilang testimonya o affidavit. At saka hindi rin lang kasi ito, Ms. Elliot, mga kasama, usapin ng numero o arithmetic. Kapag ka po ang isang organisasyon natin, lalo na po ang isang simbahan o isang faith community ay humaharap sa ganitong kaseryosong mga
karapatan at kagalingan ng kanilang mga miyembro ay talagang kailangang harapin. Dahil ang isa lamang o iilan lamang na paglabag na kontrang-kontra sa itinuturong paniniwala nung leader na iyon o organisasyon na iyon ay kumbaga pinasisinungalingan yung sinasabi ng leader o ng organisasyon na yon. At kung nag-violate man ng anumang sinasabing celibacy vow, ay hindi po yan dahilan para lagyan ng sili yung mata, hindi yan dahilan na lagyan ng sili yung ari, hindi yan dahilan para ipahampas ang kamao at ulo ng miyembro sa pader. Okay, any related question? Okay, Raymond. Just to press on the subpoena you requested from SP. From the letter, it's February 6 pa. So, he said that telling na may something fishy. Ayoko namang bang intriga, pero parang, bakit? Pero ano ba yung regular usually pag nag-subpoena? Di ba parang minsan ang bilis-bilis mapirmahan, kinabukasan, ano kaya, right there and then. Pero bakit yung request for subpoena versus Kibuloy ay parang medyo na-dribble? Dahil ayaw ko rin at hindi rin ako nangingintriga, kaya sabi ko kanina, mas maiging itanong nyo kay SP para kanilang maipaliwanag. Pero nag-follow up ka na, ma'am, kay SP? Opo, nag-follow up po ako. Anong sagot po ng Office ni Senate President Zubiri? Na kung may magtanong pa sa kanila, maipaliliwanag nila or ipaliliwanag nila. Kaya't maiging sa kanya nyo itanong. Pero personally, hindi, di ba nagkikita naman kayo sa session hall, hindi nyo na panatanong kay SP Zubiri? What's keeping him delaying? Tinanong ko nga po at iyan nga po ang sagot niya sa akin para din po sa inyo. Ipaliliwanag niya sa inyo kapag tinanong nyo sa kanya. So hindi pinaliwanag sa inyo, ma'am? Kasi para sa akin nga, gaya ng sinabi nyo rin, ministerial naman ito eh. Lahat ng mga, or halos lahat yata, ng mga naunang subpoena at request for subpoena, o ministerially pinirmahan. Naalala halimbawa ng Legis staff ko, panahon na iniimbestiga namin yung formally, at yun, posibleng direct hit kay Duterte eventually, ministerially pinipirmahan ni dating SP Soto. So, pero dahil nga, di rin ako intrigera, paunlakan nyo yung sinabi ni SP sa akin na kapag tinanong nyo, ay ipaliliwanag niya sa inyo. So we're just wondering, nung magtanong kayo, ba't hindi pinaliwanag, ma'am, sa inyo? Kapag kami, sa amin daw, maipapaliwanag? Siguro kasi alam ni SP na in a way, halos hindi ko matanggap ang anumang paliwanag dahil nga ministerial halos ang subpoena. At lalo na habang dumaan yung mga araw at linggo, eto nga, humarap sa harassment, humarap sa pagkikasing, humarap sa banta, tapos meron pang mga gustong magkunwaring testigo para lang, in effect, i-discarril yung investigasyon. So all the more, mahalaga sa akin yung subpoena kay Kibuloy. Okay, Mean. Sorry, ma'am, just to be clear. So is there a subpoena signed by SP Zubiri forthcoming or none? I hope so po. Kasi kung sa akin lang, sa regular na pagtakbo ng trabaho ng komite, then I should hope so. But is he signing it or not? As of today, hindi pa. And you could ask him why. So, ma'am, ano kinukonsider yung option in case na ilang buwan na, hindi pa pinipirmahan? Ano yung... Itutuloy pa naman namin yung pagdinig sa hearing ng Committee on Women. Yun. May we know yung explanation ni SP sa inyo why he's not signing the subpoena? He didn't actually give me an explanation. Basta may dahilan and pag itinanong nyo sa kanya, mas ipaliliwanag niya. So he's not signing it, ma'am. Sorry, makulit He's not signing it po. As of today, hindi pa. As of today. But is there a promise that he will sign it in the future? Not a promise, pero siguro kung yung context nung dahilan niya, if it changes, then I suppose it should be forthcoming. In the meantime, hindi na kayang hintayin ng komite yung subpoena. Itutuloy po namin yung pagdinig
lalo na't meron na kaming second batch of witnesses. Last on Kibuloy issue sa akin, ma'am. Gano'n lang po ka-importante sana na makakuha kayo ng subpoena signed by the Senate President himself? Oh, it's very important. Alam ng kahit aling komite dito, alam ng kahit sinong committee chair dito sa Senado, nasa regular na pag-andar ng trabaho ng komite, sa regular din na pagsunod sa aming mga proseso at rules. Kapag dinedma ng isang witness, important witness at that, ang imbitasyon ng komite, then ang susunod na hakbang o instrumentong nasa kamay namin ay yung subpoena. She and then Raymond. Sen, are you satisfied with the explanation given to you by SP? Well, gaya ng sinabi ko nga, halos walang paliwanag na kaya kong tanggapin dahil kumbaga presumption of regularity lang na kapag hindi pinaunlakan ang isang imbitasyon, in this case dalawang imbitasyon, ang susunod na hakbang na pwedeng gawin ng komite ay yung subpoena. So, I don't need to be satisfied or dissatisfied sa paliwanag ni SP. Ang nangingibabaw sa akin ay yung pag-asa na mapipirmahan yung subpoena in the regular course of our work. Ma'am, pwede ba siyang sabihin na unprecedented yung, February 6, dapat meron na tong reaction by within that week or the following week, patapos na halos yung gitna na yung February, and then this one, parang nakahang lang yung request for subpoena. I'm not sure kung unprecedented kasi nasabi ko lang kanina na sa pagkaalam ko, karamihan or halos lahat ng mga subpoena ay pinirmahan naman ministerially. Pero malay ko baka may isa o ilan pa nung nakaraan na hindi napirmahan. Basta't ako nakatutok lamang dito sa subpoena ko ngayon sa Committee on Women and umaasa na mapipirmahan ito. Ma'am, if there is no subpoena to speak of in the first place, how can you compel Apollo Kibuloy to appear before your committee? Well, gaya nga ng sinabi ko kanina, kahit wala pang subpoena, kung wala silang tinatago, dapat humarap. Dapat nga pinaunlakan yung una naming mga imbitasyon. Lalo na't sabi nila, leader sila ng isang kingdom. May mas mataas pang ang posisyon o title na kiniklaim nila. Na usually yung ganyan, nagpoproklama talaga ng katotohanan. So, that alone, kulang pa bang moral suasion sa kanila para humarap? Pero ma'am, some questions, clarification lang. So, if without a subpoena, hindi pwedeng mag-issue ng arrest order ang komite or ang Senado for that matter? Tama po. So, yung other legal means will be just to continue even without his participation? That's right po. And then, kumpletuhin yung pagdinig, isulat yung committee report, and I'm sure magiging kapaki-pakinabang ito sa iba pang mga proseso, maaring pasukan ng mga victim survivors para makuha yung hustisya. Ma'am, some more points kasi it's a given na Apollo Kibuloy is also very influential, especially to a number of politicians who are from Mindanao, respectable figure siya doon. Do you see, has it something to do with that? Dahil hindi rin ako intrigera, ang masasabi ko lamang ay, kahit pa sinasabi nila o sinasabi ng ibang tao na influential sila, malapit sa kung sino-sino, the point is, ng bawat resolusyon at ng bawat investigasyon, no one is above the law. Kapag may reklamo sa iyo na posibleng lumabag ka ng human trafficking, rape, protection of children, and other laws, kinailangan ng Senado na imbestigahan ito, alamin ang katotohanan at magrekomenda even ng mga corrective measures. So, no one is above the law. Kahit ano pang titulo ang iputong nila sa kanilang ulo, regardless kung influential o malapit o ano paman, no one is above the law. Kahit pa yung kataas-taasang opisyal dito sa ating republika. Okay. Are you disappointed that your request for subpoena
continues to hang? Mahaba po ang pasensya ko. So kahit naiinip ako, iintayin ko po yan. At habang naghihintay sa subpoena, itutuloy ang pagdinig ng komite. Ma'am, 2 more questions on this issue. After kasi na in-issue nyo yung challenge for Quiboloy to appear before your committee, he issued a video statement and he said that you disrespected him and somehow, nakalimutan ko yung word, but it's more of like a kangaroo court na hindi naman siya binigyan talaga ng chance or hindi rin siya nirespeto at all and never siya mag-appear sa committee ninyo and in that video statement, ang sabi niya, if you really have the evidence, help these people, file charges in court and I will face you in court. Hindi po papel ng Senado maghanda ng kaso sa korte. At least one of our victim survivors has already taken that brave step para maghain laban sa kanya sa Davao at nung ma-dismiss yun, i-raise sa Department of Justice. Malamang meron ding mga victim survivors sa US na in-interview o nagbigay ng testimonya dun sa FBI. Kaya't may investigasyon underway doon. Kaya't na-freeze yung assets nila doon at kaya't nasa wanted list sila ng FBI. Unfortunately, si Quiboloy ang nagpakita ng disrespect sa Senado. Imagine calling a Senate committee hearing a kangaroo court. Ano yung itatawag mo sa taong nakatanggap ng hindi lang isa, kundi 2 imbitasyon, tapos hindi man lang sinagot at lalong hindi nagpaunlak. I think Quiboloy is way out of his depth here. Humihingi siya ng respeto sa sarili niya na hindi niya binibigay sa isang institusyon, sa isang komite. Kaya't kung may pagkukulang sa respeto, until this very day, sila po yun. At hindi sa akin pangunahin, sa mga victim survivors na subject, heart and soul ng resolusyong ito na aming iniimbestiga. Ma'am, last point. On Monday, magkakaroon kayo, that will be your second hearing ba? Tama ba, ma'am? Apo. Second hearing. Ano po yung, can you give us a snippet lang? Ano po ang magiging kaibahan or ano yung ihahain na kwento nung ilan po sa mga new witnesses na ihaharap po ninyo? Abangan nyo na lamang po yung kanilang pagtestigo sa pagdinig sa Lunes. Basta po't gaya ng sinabi ko kanina, not just their numbers, but the quality of their testimony, talagang naghuhumingi. Bago pa yung hustisya, yung makatotohanang sagot mula kay Quiboloy. In the face of these increasing number of serious allegations backed up by evidence, his silence is deafening. Okay, last question, ma'am. Aside dun sa hindi pa pagpirma ni SP doon sa subpoena, may observation din sa first hearing, parang walang nag-participate na ibang senador. Parang, meron po. Actually, dumalo po ng maaga si Sen Jinggoy at dumalo din po si Sen Coco. Apo. So, 2 lang yung sumama sa inyo. So, yeah, despite the fact na may mga kasabay ding ibang mga pagdinig. In fact, habang nagtetestigo yung mga victim survivors, naririnig ko yung mga boses ng mga colleagues ko sa kabilang hearing room sa kanilang pagdinig din. So, it was fairly attended. Okay. So, wala kayong parang observation na ayaw mag-participate ng babae dahil siyempre, re-electionist yung ibang mga senador. Wala po. At yung mga colleagues ko, pag on the floor kami, informal conversations, may mataas na interest sa kasong ito. At mga expressions na, ganun ba? Grabe. So I think, kahit hindi physically maka-attend dahil sa mga iba pang schedule, sa mga kasabay na hearing, may awareness ng lawak at gravity ng mga offenses at posibleng krimen na pinag-uusapan natin dito. Okay. Raymond pala. Ma'am, good morning. Morning. Quick points lang. Yung binabanggit nyo kanina, can you give us a number? Ilan yung tinanggihan nyo na supposedly itatanim na testigo? I can't give a number or I'd rather not give a number. Basta sufficient na na-alerto kami
na kasama ng bag of dirty tricks dito para hadlangan na makapagsabi ng katotohanan nila yung mga victim survivors, itong magpapapanggap pa ng mga di umanong witnesses para lang pasinungalingan yung quality ng pagdinig namin. Ang klaro lang, ma'am, is meron kayong tinanggihan? Meron po kami mga tinanggihan. Second point, ma'am, yun doon sa ikinikilos ni SP. Di ba yung mga investigators, mga law enforcers, may term na ginagamit na obstruction of justice pag merong mga agencies na hindi nagko-cooperate. Is this not a form of obstruction? Kasi hindi siya pinipirmahan yung supposedly ay ministerial power? I wouldn't call it obstruction of justice. Pero it's something na iniintay ko talaga at iniintay ng komite ko. And I would even say, iniintay ng mga victim survivors. Kaya't gaya ng sinabi ko kanina, mahaba naman ang pasensya ko at umaasa akong mapipirmahan yung subpoena bago matapos yung aming pagdinig. Okay, no more. Other issue, ma'am. Actively nag-participate kayo doon sa dalawang hearing ng Committee on Constitutional Amendments ukol sa proposed economic chacha. After hearing yung mga opinion, stand ng mga legal luminaries, mga framers of the 1987 Constitution at business groups, this early ba meron ka ng decision kung papaboran mo o hindi itong proposed economic chacha? Even earlier than this, may decision po talaga ako. And I may say also ng minority leader ko, si Sen Coco Pimentel, na tutol kami kahit sa pag-amyenda ng economic provisions of the Constitution. So masasabi ko po sa inyo, Ms. Sally, mga kasama, ang posisyon ko sa ngayon ay no to chacha through any mode about any category of provisions of the Constitutions now. Dahil hindi naman po ito yung kailangan natin sa ngayon. At paulit-ulit sa iba't ibang fora, sinasabi na ating mga kababayan, ang kailangan talaga naming nagtatrabaho sa gobyernong tutukan ay yung mga issue talaga nila tulad ng presyo ng pagkain at ibang bilihin, yung baba ng mga sahod at sweldo nila, yung korupsyon, yung latak pa ng mga isyung na iwan nung administrasyong Duterte, pambubuli ng China sa West Philippine Sea, at marami pang iba. At sana, bunga nga nung ibinigay na inputs at payo ng ating mga luminaries talaga nung nakaraang mga hearing, no? Mga framers ng 1987 Constitution mismo, mga dating Chief Justice at Associate Justices ng Korte Suprema, mga ekonomista, pati mga private sector business leaders na hindi po totoo na restrictive yung ating mga economic provisions. Ano kaya yan? Sinabi nga ng mga resource persons, in fact, ang mga economic provisions ng Constitution at mga batas natin tungkol sa ekonomiya ay kabilang sa pinaka maluluwag, hindi lang sa ASEAN sub-region, pati sa buong rehiyon o continent ng Asia. And People's Initiative, all the more, talagang napaka-peke po niyan at parang zombie, mayat maya, binubuhay at sinubukang gamitin sana, lalo na sa mga inamin pati ni COMELEC Chair Garcia, na walang kinikilala nila ang mga rulings ng Korte Suprema na walang sapat na batas para i-enable ang People's Initiative para sa charter change. Inamin ni Chair Garcia, wala ng panahon, budget, at capacity na magdaos ng plebisito bago ang midterm election sa 2025. Sana ibaon na talaga sa limot, ilibing na talaga yung pekeng People's Initiative na iyan. Ma'am, no to chacha kayo ni Senator Coco, pero dalawa lang kayo sa minority. So ano yung forecast ninyo dito sa Senate? Ano yung kahihinatnan nitong proposed economic chacha? Sa tingin nyo magpa-prosper po ito? No to chacha ako ngayon. No to amending the economic provisions of the Constitution, ang minority. And pakiramdam ko lang po, mga kasama, Ms. Sally,
na may mga kasama kami sa majority, base sa body language nila, na hindi rin ganap na sumusuporta sa resolution of both houses number 6. Alalahanin po natin, kailangan nila ng 3/4 of the Senate para aprubahan ang RBH 6. Ibig sabihin, kailangan nila mag-muster ng 18 votes. Ibig sabihin din, kailangan lamang namin ng 7 para sagkaan ito. Kaya the ball is very much in play. Tatrabahuin po namin, kayanin naming makabuo ng 7 nahihindi kahit sa RBH 6. Kakayanin niyo, ma'am, sa tingin niyo na makapito kayo para maharangan itong Chacha? Kinakaya po namin para kayanin po namin. Myla? Ano po? Okay. Yung sa 7, ma'am, may mga informal discussion na kayo? Mayroon na kayo initial na tingin nyo, mako-convince nyo na against Chacha? Well, I hope so. Sa bawat bill naman o resolution, nagmamapping ang opisina ko ano yung balance of forces in terms of the numbers ng yes or no or undecided para ma-inform yung pangungumbinse namin sa mga kasama. So I am hopeful na makabuo kami ng at least 7. As we speak now, ma'am, based dun sa informal or kung nasimulan nyo na, mga ilan na yung tingin nyo, may chance kayo na makuha nyo against Chacha? Hindi pa ako makabigay ng bilang out of the necessary minimum of 7, pero yung very confident o overconfident na sinabi nung simula ng RBH 6 na meron na kaming 18, that's highly in doubt. Pero mo yung 7, hindi dahil kinukumbinsi nyo yung iba na sumama kayo sa inyo sa pagiging no to Chacha, kung hindi talagang sila mismo nakikita nila na hindi kailangan ngayon itong... Of course po. Ano naman, lalo na sa ganitong mga, kumbaga, transcendental questions, di ba? Tungkol sa konstitusyon, yung kaluluwa ng ating bayan. Ang bawat senador naman may kani-kanyang mga paniniwala na I think from the get-go. So, siguro kumbinsihan na lang in terms of actually, pagdating na, coming down to the wire na actually casting the vote. Kasi sinabi ni SP Subiri, sabi niyo kahit paanong mode ang gamitin, hindi kayo susuporta dito sa Chacha. Kasi sinabi kanina ni SP Subiri na babaguhin daw yung rules para bumuo ng Senate Assembly na yun yung mag-handle ho nung pagtalakay doon sa proposed Chacha. Kumbaga, dito i-discuss at pagbobotohan yung proposed economic Chacha. So kahit ganun ang gawin ng Senate, hindi kayo makukumbinse na suportahan yun. Well, syempre, lagi namang within our powers bilang sa Senado, amyendahan yung aming rules at walang ibang pwedeng manghimasok dyan kahit pa nga ang Korte Suprema, sinabi nila yon dati. At kung ang pag-amyenda ng rules ay para lalong kumbaga gawing konkreto, no? Yung prinsipyo namin na dapat laging voting separately, di maigi. Pero nga, kahit ganun pa ang pag-amyenda sa rules at kahit lagi kaming tumitindig sa voting separately na sinusuportahan ng buong minority sa usapin ng economic charter change, no pa rin po ako. Ay ma'am, dun sa hearing about People's Initiative, anong dating sa inyo dun sa pagtanggi ni Pirma Lead Convener Oñate na isubmit yung names ng mga donors? At kumbinsido ka ba na isinoli niya yung kalahati dun sa mga donors dahil ayaw daw nilang i-reveal yung mga pangalan nila dahil sa security issue at privacy ng kanilang pamilya? Nakapagsabi nga rin po yung ibang mga resource persons, lalo na yung mga abogado, na citing privacy and security, hindi yun pwedeng i-trump yung paghahanap ng transparency and accountability. Lalo na sa isang proseso ng di umanong People's Initiative na in effect binastos yung mga taong hindi pinaliwanagan ano yung subject nitong PI. Binastos sila dahil sinuhulan pa sila para makuha yung kanilang priceless na pirma. Binastos sa mga tao dahil kinasangkapan yung mga ayuda na bahagi naman ng regular na programa ng ating mga departments at binabudgetan ng Kongreso gamit ang buwis
ng mamamayan. Binastos mismo yung People's Initiative provision ng Constitution dahil di naman siya People's Initiative. Initiative ng ibang mga vested interest dyan na meron lang mga pansariling agenda. So, standing pa rin yung request ni Minority Leader Pimentel pa nung unang hearing pa lamang isumite ni Mr. Oñate yung listahan ng kanyang mga donors. At baka kasi pati yung obligasyon niya or nila sa Bureau of Internal Revenues, yung pagbayad ng donors tax, ay sinasagkaan din nila. So pwede ma'am na mga kilalang tao o politiko yung mga donors kaya parang kinakailangang protektahan kaya ayaw bigay yung pangalan nila? Posible. Sabi ni Mr. Oñate, 3 dekada na daw silang political operator at sabi din ng isang resource person, di lalong kailangan malaman sino yung mga donors na iyan. Okay, She. Ma'am, anong tingin nyo dito sa grupong PIRMA? Nagre-represent na PIRMA sila. Na yun pala, matagal nang revoke yung registration. Ano yung parang dubious na grupo na just using a certain name para ma-legitimize yung operation? Paano po ba dapat basahin yun? Well, actually nag-exist ang PIRMA pero 2 dekada nang nakararaan. So naging totoong grupo siya noon. Kaya hindi ko alam kung dubious yung group ngayon, but certainly dubious yung practice nila na parang kukunin lang nilang isang damit at ibibihis sa sarili nila para magmukhang People's Initiative advocates or actors, pero hindi naman talaga galing sa taong bayan yung initiative na iyan. At kapag dubious ang moves mo, di nagmumukha kang dubious group, di ba? Tapos, ma'am, what does it tell you yung the mere fact na inamin ni Mr. Oñate na political operator siya for the past 30 years, and then yun din yung medyo may mga paling-paling po doon sa mga binigay na statements sa committee, especially pagdating doon sa 55 million and the donors? Well, hindi naman masama siguro maging political operator kung may ino-observe kang mga etika. Pero whether political operator o iba pang klaseng tao, pag humarap ka sa Senate hearing, huwag kang magsisinungaling at huwag kang maglilihim. Under oath nga pinasumpa ng chair sa COMSEC lahat ng witnesses, pati si Mr. Oñate. Habang pinapalitan nila mayat maya yung mga sagot nila or napasisinungalingan ng mga photograph, yung mga una nilang sagot, hindi lang yun nakakatawa sa mga nakakasaksi, pero lalong lumalalim yung pagtanim ng duda, yung pag-aakala na dubious talaga either itong grupong ito o yung isinasagawa nilang People's Initiative sa ganyang mga actuations nila sa hearing. Ma'am, one last point. Yung ganon, yung contradicting statements, testimonies, kung kayo ang tatanungin, eto bang ganitong klaseng mga witness, dapat to kino-contempt na ng committee, dapat ba maharap na to? Kasi nagpe-perjure apparently doon sa mga binibigay na statements. Well, tama yung sinabi nyo, they are well advised na mag-ingat kasi nga kapag pinasinungalingan nila yung sumpa nila sa simula na magsabi ng the truth, the whole truth, and nothing but the truth, kahit sinong miyembro ng committee ay pwedeng mag-move, i-cite sila ng chair in contempt. Before may an? Yes, sorry. Ma'am, sundutin ko lang. And that is part of your consideration sa next hearing, kung sakali, na i-recommend na ma-cite sila for contempt? If ever natuloy ang pagsisinungaling? It's always a possibility. Opo. Before may an, ma'am, kahit dun sa mga issue nga ng suhulan, bayaran dyan sa signature campaign, sinabi ni Oñate, tuloy pa rin daw yung kanilang signature drive para sa People's Initiative. Di ba? So, pinatotohanan niya na itinutuloy pa rin nila yung signature drive kahit dahan-dahang nababalatan at nabubunyagan yung People's Initiative, di umano na yan, bilang fake People's Initiative. Kahit sinabi na ng COMELEC na hindi na nila tinatanggap o tatanggapin yung mga forms na pinuno nila ng pirma. Kahit sinabi pa
ng ibang mga leader na hindi na nagpapatuloy ang PI na yan. So, napatotohanan, yung nalalaman namin dito naman sa Senado na tuloy pa rin. So, bakit? Ano pang inaasahan nila? On track pa rin ba sila sa akala nila sa orig na timetable nilang sa July magpe-plebiscite? Or isa-save lang ba nila lahat ng mga forms na iyan, lahat ng mga pirmang iyan para at some later date, bubuhay na naman ang zombie ng kanilang tsa-tsa para gamitin yung mga pirmang iyon. Kaya concerned din po ang Senado na wala pang procedure ang COMELEC para ang sino mang nakapirma pero ngayon gustong bawiin yung pirma niya ay magawa iyon. Para hindi nasa sa kamay ng isang grupo na maaring gamitin na naman yan sa kung anong paraan in the future. So ma'am, ano yung nakikita niyo dahilan? Ba't ganun sila kadeterminado na i-push pa rin itong questionable People's Initiative? May mga malalaking tao kaya behind them? Kaya malamang ganun. Kapag kumbaga, nahuli na tayo or sinita na tayo sa paggawa ng isang bagay na mali o malamang mali, pero pinagpapatuloy pa rin natin, nagpapakita po yan ng impunity. At yang impunity na yan, whether sa pagbastos sa konstitusyon o sa pagbastos sa mamamayan, yan ay dapat nating basagin. So para sa inyo ma'am, dapat ituloy pa rin itong investigation ng committee ni Senator Amy about People's Initiative kahit na parang nagkasundo na si SP at si Speaker Romualdez na itigil na daw itong mga bangayan, mag-work together para nga maipasa yung mga kinakailangan legislation. At para na-mention ni SP na as a friend, itatry yata niyang kumbinsihin si Senator Amy na kung pwede na itigil na, bagamat nirerespeto daw niya yung mga chairman ng committee sa kanilang ginagawa investigation. Sa tingin ko rin, balak ipagpatuloy ni Sen. Amy ang investigasyon. Of course, in the end, yung tagal o iksi, kung kailan magpapatuloy o titigil ng isang hearing, ay nasa kamay nga ng chair. Pero ang pakiramdam ko sa huling hearing na dinaluhan ko ay malamang sa hindi, magpatuloy pa rin yan. As for the bangayan, well, part yan, unfortunately, naging part na yan ng environment nitong nakaraang mga buwan. Basta alam ko, hindi ang Senado nagsimulaan yan. May habol ka. Mayan and then She. Ma'am, yung sa list of sponsors na tanong ni Ate Sel po, but is there any way that you can still get the list of sponsors even if sinasabi nila Onyate, binalik na lang namin yung pera, tas ayaw nga raw pong magpa-reveal ng name because of security reason? Is there any way that the Senate can still compel them to release the list of donors? Apo. Yes, nakapag-issue na ang komite through the chair ng Subpoena Duces Tecum. So, obligado po silang isumite yung mga dokumentong yun. In-acknowledge ni Attorney Afisado na natanggap nila yung subpoena iyon for the documents. How does it work, ma'am? Paano kung ayaw nga talaga nung donors na ipa-reveal yung names nila? Paano yun mababasa sa harap ng committee po yung names nila na delete sila? Sinabi din po ni Chair, pwedeng sa executive session. So, kumbaga, hindi unreasonable ang komite, hindi unreasonable ang chair. At may mga iba't ibang instrumento at pamamaraan para makuha ang impormasyong kailangan ng komite para dinigin ng kumpleto ang isang resolusyon. Lalo na yung ganitong kaimportanteng resolusyon na may kinalaman sa konstitusyon. Process pa rin, ma'am. If you see names on the donors list na mga politiko, can you tell the public about them since they are public figures po o hindi rin? Kung itatawag ng chair ang isang executive session at kung madinig iyon at malaman namin in executive session, meron din namang mga protocols that bind us. Pero at least, nasa knowledge na ng komite na pwedeng i-shape yung aming findings at saka recommendations sa committee report. Isa na lang po, about sa AKAP funds, si DSWD Secretary Gatchalian has been very active naman in explaining and so far clear that hindi nga galing sa kanila yung request ng AKAP, pero they will really use it for the near poor families. Ito yung mga above lang ng konti dun sa mga 4-piece beneficiaries. And they're saying, DSWD saying, they're gonna use this for the near poor families and not for PI. Will that be enough? Well, it's good to hear that kind of a reassurance from the Secretary na hindi ito gagamitin sa PI or iba pang nefarious purposes.
Kung usapin ng ayuda, kung usapin ng social protection, lagi ko namang sinusuportahan yan. Lagi namang sinusuportahan yan ng minority. Ang importante ay dumadaan sa tamang proseso at ginagamit sa tamang paggagamitan at hindi nga sa mga mali. Follow up ako dun sa AKAP, ma'am. The mere fact na yun ay naisingit during BICAM, yung AKAP, pati yung allocation na about 26.7 billion. Sa tingin nyo, hindi na talaga tama na parang nangyayari, magmi-meeting lang sa unang araw yung lusutan kayo, pero pumirma naman daw yung mga senador doon sa BICAM report. Sinabi yun, nalusutan kami. Hindi, parang sinasabi ni Senator Amy na nalusutan. Pero okay. Pinakikita ngayon ng mga congressista, pumirma Senator Amy doon sa BICAM. Ha? Dalawang beses daw nag-hearing, ma'am, bakit hindi nakita ng mga senators yung AKAP. Tapos nakasign pa doon sa mismong page ng AKAP yung mga senators. Ang mga senador, I suppose like other legislators, again, may presumption of regularity kami. So ako, member din ako ng BICAM for the minority. May mga kasama ako from the majority and we have our chair in whom I have full confidence. So kung nagsimula yan sa maling pamamaraan, that would have started possibly before the BICAM. At ngayon, na nahuli namin na, ops, bakit may ganyan? At kinasangkapan pa sa isang pekeng People's Initiative, no? Sasabihin eventually na para sa near poor. Yun, acceptable yun. Pero kung sinubukang gamitin or binalak gamitin para sa PI, the Senate will not stand for that. So may mga na di-discover na mga na-insert during the BICAM, like yung 12 billion sa COMELEC na allocation daw para sa pagsagawa ng plebisito, and then itong sa AKAP. Paano yung remedy doon para maiwasan yung nangyayari na lagi lang may natutuklasan na nai-insert pagdating sa BICAM? Well, bahagi rin yun ng tuloy-tuloy na proseso ng budget reform, di ba? So, sa pamamagitan halimbawa ng mga special provisions, taon-taon sa GAA, sa pamamagitan ng, yung tinanong nyo rin, ng pagiging mas maayos pa yung proseso ng hanggang pa sa BICAM, so simula sa NEP hanggang sa BICAM, tinututukan namin yon. At kaya kahit tapos na yung budget para sa taong ito ng 2024, kaya hinuli din namin dito sa pag-imbestiga sa People's Initiative di umano itong pagtangkang kasangkapanin ang isang AKAP. Okay siya. Ma'am, dapat po ba na, kasi dati ang BICAM na nakikita namin, merong open discussion. Hindi yung ngayon na para ang term nga po ni Sen. Amy, round table lang, tapos represented lang ang mga senador. Dapat po ba baguhin para mas maging transparent at yun nga, para hindi nalulusutan yung mga senador o congressman kung ano man yung mga last minute or mga pahabol na amendments? I support that and I will continue to push for that na mas full na proseso. Tapos ma'am, balikan ko lang ma'am yung kay Mr. Oñate. Kahapon po kasi meron siyang radio interview at ang sabi po niya, walang makakapigil sa People's Initiative kahit na Senado, Kongreso, kahit pa daw Korte Suprema yan, hindi daw sila pwedeng pigilin dahil ito ay kapangyarihan ng mga tao na nakalagay sa konstitusyon. How does it come to you? Yung ganitong declaration po ng mismong, ng nagpapakilalang head ng pirma? Nakaka-amaze yung kanyang lack of, di ko alam, siguro pag dumaan ka na sa dalawang ganyang klaseng mga pagdinig, medyo, kung ako sila, medyo bababa yung loob ko. No? Ngayon, para sabihin nila na walang makapipigil dahil kapangyarihan ng mamamayan, Mr. Oñate, it doesn't look like a people's initiative at all. Yung peking PI na yan, hindi po nagpapahayag ng kapangyarihan ng mamamayan. Nagpapahayag po ng kapangyarihan ng may kapangyarihan. So kung peking People's Initiative, paano sila dapat pigilan? At kasi tuloy-tuloy pa rin. Waste of time yung ginagawa nila, ma'am. Dahil
Kaya napaisip ako kanina na baka for them it's not a waste of time kung may balak pa rin sila sa hinaharap. Pero ngayon, that we have hopefully stopped the PI in its tracks dahil mismong ang COMELEC na huling tatanggap dapat ng mga forms na yon ay nagsabing hindi na nila tatanggapin yung mga forms ng mga pirma. Kailangan linisin yung kalat na nilikha nila, including yung isang napaka-importanting step na dapat bukas sa mamamayan, na ang kababayan nating nakapirma dyan, pero ngayon na-realize nila na ayaw pala nilang maging bahagi ng isang pekeng People's Initiative, dapat may paraan na mabawi nila yung pirma nila. Okay, Maan. Ma'am, isa lang, nakakapag-alala ba na sinasabing ang mukhang tuloy yung gathering ng signatures? On your part, are you worrying na mukhang hindi naman talaga patay yung PI, ma'am? Or okay lang sa inyo since mukhang hindi naman to tatanggapin ng COMELEC? They halted their process po. Well, of course, it's not okay. At the very least, nakaka-insulto pa rin. Pero at the very least, the Senate has taken a strong and united stand laban dyan sa peking PI na yan. We have the COMELEC chair on record na hindi na aandar iyan. What more can be done? Itutuloy namin yung education process din bilang mga mamamayan, laban sa Chacha. Mapa-PI man yan or dito rin yung RBH 6. Okay, last two question. Ma'am, Ma'am, ihabol ko lang, na-approve na kahapon sa second reading yung panukalang 100 peso na-increase sa minimum wage ng mga manggagawa sa private sector. Yung bang 100 na yun, kasi from 150 naging 100. Sa tingin nyo, enough na yun para mabuhay ng disente ang isang manggagawang Pilipino? Hindi pa po talaga, kahit batay sa mga numero ng gobyerno mismo, na magkano ba talaga ang living wage sana na kikitain ng isang manggagawa o isang pamilya ng mga manggagawa para hindi nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Halos hindi nabubuhay. So, talagang yung minimum wage dapat pang ilapit sa living wage at maaring hindi lang sa pamamagitan ng pagpapataas ng legislated wage. Baka may mga ibang non-wage measures, non-wage benefits din na pwede namin isabatas dito sa legislature at pwede ding gawin ng ating executive. Baka package talaga ng mga economic reforms para ang suma total ay mas may buying power yung sahod o sweldo ng ating mga kababayan at mas abot kaya yung presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. At syempre, na nakakat down din natin hanggang ma-eliminate ang korupsyon. Dahil yan ay isang malaking pinagkakawalaan ng pondo na dapat sanang magagamit para maiahon sa kahirapan ng maraming pamilya ang sarili nila. Okay, Raymond, and then, related question, parehong related question. Okay, so wait. Raymond and then si Danielle. And then last question kay She. Ma'am, naniniwala ba kayo na yung legislated 100 peso across the board wage increase eventually uusad nga at pipirmahan ng Pangulo dahil ngayon pa lang ay sinasabi na ng mga kongresista at even ng mga, siyempre, yung Federation of Employers na magkaroon ng inflationary effect at lalong tataas yung presyo daw at lalong mas mahirapan din at the long run yung mga manggagawa. Ganon nga yung debate sa ngayon. Pero confident ako na pipirmahan ito ni Presidente at sana tapatan ng House yung effort namin dito sa Senado, alang-alang sa ating mga manggagawa. Laging pinagdedebatihan tuwing may wage increase na inflationary ba ang epekto nito o hindi naman. Dahil hindi lang naman sahod ang factor na umaapekto sa inflation. At para i-tame yung inflation, meron ding ibang mga pwedeng gawin ang gobyerno. At bakit? Para ma-optimize yung, ang tawag doon, yung virtuous cycle
na pwedeng maging bahagi ang isang mas mataas na sahod. Ano yun? Kapag at ito nasabi din sa period of interpellation and amendments kahapon, kapag mas mataas ang sahod ng manggagawa, so mas marami siyang pera sa bulsa, mas marami siyang magagastos para bumili ng produkto o magbayad ng serbisyo. Ang bawat isang transaksyong iyon may buwis para sa gobyerno. Kung mas mataas ang sahod niya, hari nawa sa katapusan ng bawat buwan, baka may konti siyang savings na iwan sa bulsa. Yung naitipid na iyon ay pwedeng iimpok sa bangko o basta tipirin, no? Ipunin bilang savings. Katapusan ng taon, ang anumang na hindi nagastos, maaring naiipon, pwedeng gawing maliit na kapital para sa isang micro-enterprise at i-grow yon. Nakalaunan ay bentahe sa lahat ng sektor, pati sa mga employers. And by the way, meron din pong employers organizations na sumuporta po dito sa 100 peso wage hike bill. Okay, Danielle. Okay na? Okay, last question, She. Ma'am, ano lang, meron ba kayong, bumalik lang ng konti na tanong na. Ma'am, meron ba kayong, well, kahapon nagkamay na sila SP and Speaker, although parang ano naman to, parang ano to parang expression of whatever, no? Pero, how optimistic, live nga pala ako. Sorry. Ma'am, ano yung in-expect nyo after this handshaking of two leaders? And also, meron po ba kayong apela rin sa mga kapitbahay po ninyo sa Kamara na mukhang, ang magiging issue po kasi is tuloy-tuloy pa rin ba yung everyday press conference at tuloy-tuloy pa rin ba yung everyday na banat din sa mga senador pagdating po sa Chacha? Well, ang ine-expect ko lamang ay maibalik yung mutual, yung interparliamentary courtesy na mula sa simula ay in-exercise namin dito sa Senado. So, ang inaasahan ko sana ay ma-extricate ninumang mga leader ang sarili nila sa pagkakasabwat dyan sa Peking People's Initiative. Malaking bagay po iyon para manumbalik yung mutual, yung interparliamentary courtesy at higit pa nga dun malaking bagay magagawa nun para lahat po kami, parehong kapulungan ng Kongreso ng Republika ay makabalik 100% ng atensyon, oras at enerhiya sa mga priority legislation na hinihingi ng iba't ibang batayang sektor ng ating bayan. Sen, habol ko lang nga ito for clarification lang. Although sa House kasi ma'am, alam po natin na yung investigation naman is about SMNI. Ito yung merong sabina yung kay Pastor Kibuloy. Pero ano daw po ba yung likelihood na i-consider nyo eventually ang isang possible joint congressional hearing, although magkaiba ng issue, walang ganong scenario, ma'am? Wala pong ganong scenario dahil nga po una, magkakaibang subject, yung dalawang resolution. Usually, walang joint investigation on resolutions. Kumbaga, walang BICAM sa ganoon po. Sorry, was there a first part of the question? Ano ma'am, sinagot yun na po to. Ito yung sa okay, nasagot na Congress. Okay po. Everyday press con. Opo. So yun na nga po. Sana manumbalik yung interparliamentary courtesy na yun yung starting point ng Senado. At dahil gusto rin namin na kasabay ng House, makabalik 100% ng atensyon. Hindi sa Peking PI na yan, pero sa aming legislative work talaga. So ma'am, before we end, do you have something to announce? Yes, salamat po Miss Ellie at mga kasama. Nais ko lang pong imbitahin kayo at hilingin na imbitahin din ninyo ang inyong mga audiences. Iba't iba pong gawain ng iba't iba pong mga people's movements, pati po kasama ng mga simbahan at faith communities sa mga araw po na gugunitiin natin ang EDSA People Power Revolution. Mula sa Pebrero 22 hanggang 25, syempre ngayong taon na may malakas at matapang na flavor o panlasa na
anti-chacha. Gayon din po, paanyaya na lumahok po tayo sa mga circles of discernment na ilulunsad muli sa pamumuno ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Sana po dumalo at magpadalo sa ganitong mga discernment circles sa iba't ibang eskwelahan, simbahan, mga komunidad para palalimin po yung ating pagtitulay. Okay, so mga kaibigan, ang oras natin ay alas 8:47 na po ng gabi, Philippine Standard Time. So yun, napakinggan natin, napanood natin yung pala tungkol po kay Pastor Kibuloy, no, ng SMNI. At malinaw sinabi po ni Senator Hontiveros, hanggat walang warrant ay hindi naman daw po pwedeng arresto. Natural naman wala akong warrant eh. At yun, ang obligado na kung sakaling ipatawag ng Senado kung si Pastor Kibuloy ay obligado siyang humarap, no, sa pagdinig sa Senado. At syempre yung chacha, linaw din, sinabi niya na di panahon ngayon para yung sa chacha na yan. Ang kailangan ngayon ay ayusin ang sitwasyon ng ating gobyerno at ang ating mga kababayan. Okay, so mga kaibigan, bago tayo tuluyang magpaalam, abay, batiin natin muli, no? Ito pong apo ni Kapa Ronaldo Tuason na si Riona Rayleigh Tuason. At binabati rin ni Kap Ronald dahil sa pagiging nagkaroon ng isang honorable mention o honorary, no? Ng honor. Yun na lang, ng honor na lang. Dami pang paano, honor na lang. Ngayong second grading ng kanyang school year. Yan happy 15th birthday sa iyo ulit, Riona Rayleigh Tuason. At congratulations dahil sa iyong honor na nakuha ngayong second grading. Pagbutihin mo, keep it up. Para sa kung anong gusto mong kuning kurso, ay kayang-kaya mo yan. Okay, ayun, maraming salamat. Thank you, Kap Ronald, at congratulations sa iyong apo. Ayan, si Kap Ronaldo Tuason. Si Riona Rayleigh Tuason. Okay, bago tayo tuloy magpaalam muli, maraming salamat sa sumubaybay. Ayan, nakikita ko sa monitor ko si Kuya Teng Diaz, yung ating aspirant sa Eagles Media Riders Club ng Central Luzon Region 45 ng Philippine Eagles. At ganyan din si J.R. Racing Reyes. Ayan, magandang gabi siya. Salamat. At siyempre si Richie Samson. Ayun, nanonood si Richie. At ganyan din si Sarge Mendoza. Si Kuya Christopher de los Santos. Ayan, si Kuya Ronaldo. Nanonood pa si Bayani Jogrades. Miss Merly o Sister Merly Orhenes. At siyempre si Joshua Sumulat Baltao. Kaya wala na ako nakakalimutan. Wala akong utang. Lahat nabati ko na siyempre sa lahat po ng bumubuo ng Millennial Online TV News and Update sa ating IT kay Jello Truso. Maraming salamat. Okay, sa mga kaibigan, at muli magpapaalam muna inyong lingkod at muli tayo magbabalik po bukas para po sa ating Tuesday edition ng programang Tropa. Muli ako po inyong naging kasama, kakwentuhan, kajamming, kakosa, kakuya, kaate, kabulso, and friends of Eagle, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahal kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay.
one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Inaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
magiling, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pa may magtitindig. Luman ang araw ng waragin pagsinta, mo'y langit sa piling ko. Ang inigaya ng pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.